hindi na ako magmamatigas. Yan, di ba? Pero sinasabi po mga kabayan, the SC ruled that Tayam failed to show that he suffered or was imminent risk or suffering any direct injury from the actions we challenged. Tayam had asked the SC to declare the presence of themselves during the June 3, 2026 session and 20 Congress as valid quorum. So mga kabayan, ang ginawa po dito, pinababalid po nitong si Tayam yung naging session. Ang problema mga kabayan, dinismiss po ng Korte Suprema. So ang ibig sabihin po nito mga kabayan, klarado po, na kung dinismiss po yun, ibig sabihin, illegal yung ginawa po, Nina Gatchalian, Nina Soto, nakita niyo mga kabayan. Ngayon, and after that, ladies and gentlemen, ito Aray nako mga kababayan, ito po ang epekto ng isang hindi pinag-aaralan. O kung hindi mo pinag-aaralan yung mga ganitong mga balita, no? Katulad yan, may mga nilabas po kasi mga kababayan, ang SC, patungkol po dito sa inano po ni Tayam, no? Itong kanya pong i-final sa Supreme Court, no? So mga kababayan, ito yung epekto pag hindi mo talaga pinag-aralan mabuti, hindi mo inalam ng mabuti, ang kalalabasan nito fake news, no? Napaghahalata mga kababayan, ito pong content creator na to mga kababayan, siya po si Brothers Travelers, no? Actually, maraming nanood sa kanya dito at naniwala ho sa kanya mga kababayan sa kanya mga pinagsasabi dito na lumalabas daw po na illegal daw po itong naging quorum ng majority ngayon. Yan sila Senator Win Gatchalian, ang acting Senate President, no? So dito sa kanyang channel mga kababayan, yun ang pinababalita niya ngayon, no? So halatang-halata dito mga kababayan na talagang hindi niya pinag-aralang mabuti, no? Palibasa po kasi English po yung kanyang nire-reactionan. So napakadali naman po niyan, di ba? English, kung mahina ang IQ mo, mahina ang utak mo pagdating sa mga English, pwede mo naman i-translate yan sa Tagalog. Madali na lang yun, i-google mo lang eh. Pero dahil nga po, kumbaga, makapag-vlog lang, kumita lang sa YouTube, sige, banat agad, nagmamagaling, kumbaga, sa madaling salita mga kababayan, bida-bida. Ngayon mga kababayan, sunugin natin, okay? So malino po sinabi niya dito na illegal daw po ang quorum ng majority ngayon. So ito ngayon, punta tayo sa mismong binasa niya at tingnan natin yung mismong page po ng Supreme Court. Okay guys, tingnan nyo to. Ito po ngayon yung page ng Supreme Court niya. Mga kababayan, dito natin babasagin ito mga DDS vlogger na talagang halatang mga, kaya sila nasasabi ang fake news eh. Kasi lahat gagawin nila para lang kumbaga may pilit nila yung mga naratibo nila na sablay. Okay? Ito po ang page, no, para baka sabihin nila fake yung mga ginire-reactionan ko. Ayan po, no. 770k followers, no? Supreme Court po yan, ha? Ayan po. Ngayon, kung ibaba mo dito mga kababayan, ikaw scroll mo, makikita mo dito yung bagong post po, 6 hours ago ng Supreme Court. Tagalog version. Pero, ito ho yung binasa ni Brothers Travelers. Ayan po, no? Supreme Court, English ho yan. Ngayon, dahil napansin po siguro ng Supreme Court na iba-iba yung lumalabas ngayon sa social media, iba yung mga pinapakita at ipinupost ngayon ng mga DDS vloggers. 'Di ba? Diyan pa yung mga DDS supporters, no? Iba yung pinapalabas nila na illegal daw ang ginawa ng bagong majority ngayon, no? Ayan po, kumbaga, naging iba na ho yung kanilang interpretasyon patungkol po dito sa nilabas ng Supreme Court. So dahil nakita nila, kailangan mag-post din sila ng Tagalog version para mas maunawaan po ng sambayan ng Pilipino. Dahil nga po sinasamantala ng mga bobo at talagang hindi mo malaman kung nagbobobobono o talagang may pagkainutil. Ito mga katulad dito ni Brothers Travelers na naturing ang vlogger pero hindi marunong magbalita ng maayos, no? Napaghalatang fake news, no? Ito mga kababayan, tingnan nyo to. Punta tayo dito ngayon sa Tagalog version. Ayan. 6 hours ago. Ayan po. Yan Basahin ho natin mga kababayan yung write-up dito sa baba ng Supreme Court page na nakalagay. Sabi dito, sa sesyon nito ngayong araw, ika-10 ng Hulyo 2026, inaksyonan ng Korte Suprema ang GR number 06540 John Barry T. Tayam
versus Senator Alan Peter Cayetano. Yan po, Juliana Pia Cayetano and Senator Lorna Regina Loren Ligada, at sinasabi ang petisyon, okay, ayan po at sinasantabi po ang petisyong inihain ni Jan Barry, isinasantabi. Ang linaw yan, Tagalog na, isinasantabi ang inihain ni Jan Barry Tayam dahil sa lack of legal standing. Ano ba yung lack of legal standing na hindi ho naintindihan nitong ni Brothers Travelers na bobo? Ang sinasabi, kawalan ng karapatang magdemanda. Ang linaw po yan, Korte Suprema nagsasabi niyan. Nagpasya ang Korte Suprema na nabigo si Tayam na patunayang siya ay nagtamo o nasa napipintong panganib na magtamo ng anumang direktang pinsala mula sa aksyong kanyang kinukwestiyon. Hinihiling ni Tayam na ideklarang isang valid quorum ang presensya ng 12 senador sa sesyon ng 20th Congress noong Hunyo 3, 2026. Ngayon mga kababayan, yun ang hinihiling niya. Pero hindi ho doon tinignan ng Korte Suprema. Ang tinignan ho nila dito, yung mismong si Tayam na hindi nga raw ho, hindi nga raw mag-i-stand, no? So, lack of legal standing nga po, no? Kawalan ng karapatang magdemanda. So, wala siyang karapatang magdemanda. Kung babasahin mo yung mismong post na tinagalog na po mismo ng ng Korte Suprema. Ayan po, Tagalog na po yan Isinasantabi ng Korte Suprema dahil sa lack of legal standing o kawalan ng karapatang magdemanda ang petisyong inihain ni Jan Barry Tayam. Ayan, pati sa baba, sinasantabi ng Korte Suprema na nabigo si Tayam na patunayan siya ay nagtamo sa napipintong panganib na magtamo ng anumang direktang pinsala mula sa mga aksyong kanyang kinwestiyon. Yan mga kababayan. Kasi napansin siguro ng Korte Suprema na teka, yung English yata hindi ho yata naintindihan nitong mga bobong, mga didilis, pati itong vlogger natin si Brothers Travelers. Napagalat ang fake news, no? Kitang-kita nyo naman mga kababayan kung uulitin natin yung kanyang posting, no? Ayan po yung mga posting nyo. Ayan, ulitin natin kung paano sinabi niya, guys. Tignan nyo Hindi na ako magmamatigas. Yan, di ba? Pero sinasabi po mga kabayan, the SC ruled that Tayam failed to show that he suffered or was imminent risk or... Binasa niya na, English kasi, hindi niya naintindihan. Basta wala, nagbasa. Pero tignan nyo, ang pagkakapaliwanag. Dito nyo malalaman na talagang hindi nag-iisip itong mga DDS vlogger na to. Halatang bobo talaga. Suffering any direct injury from the actions we challenged. Tayam had asked the SC to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session and 20th Congress as valid quorum. So mga kabayan, ang ginawa po dito, pinababalid po nitong si Tayam yung naging session. Ang problema mga kabayan, dinismiss po ng Korte Suprema. So ang ibig sabihin po dito mga kabayan, klarado po, na kung dinismiss po yun, ibig sabihin, illegal yung ginawa po, Nina Gatchalian, Nina Soto, Ayan mga kababayan, kayo na humusga mga kababayan. Kayo na humusga kung gaano ba ka-fake news itong mga DDS vlogger, no? Malino naman po, kayo na lang po pumunta dito sa mismong website po ng Supreme Court PH at nandiyan naman po Tagalog na po. Sampal ho ito sa mga DDS vloggers at saka mga nagpapakalat po ng fake news na mali po yung interpretasyon na nilalabas ho nila. So, kaya siguro ginawa nito, tinagalog na po ng Korte Suprema para mas maintindihan ho nila. Mukha yatang hindi yata naintindihan ng mga didilis itong English version ng nilabas ng Korte Suprema. Ganyan ho talaga pag mahina ang utak, kumbaga yung mentalidad talagang hindi ginagamit ng maayos, kaya yan po ang kinalabasan. Nagiging fake news, bobo ang kinalalabasan. So kaya tinagalog para sampal sa kanila, para mas maunawaan na ninyo, para hindi kayo naliligaw. Real talk lang po tayo mga ka-alright, sa mga content creator dyan, mga naglalabas ng mga ganitong fake news, ayan na po, tinagalog na po ng SC Next time pag-aralan nyo muna mabuti bago kayo mag-vlog. Real talk lang.